Bagong taon po sa ating lahat. Isa pong kagalakan at isang pribilehiyo na ako'y makatayo po ngayon. Actually, ako po ay 6 na buwan lang hindi nag-preach sa church. Dapat po sana, ito po yung first Sunday na mag-preach po ako, pero humingi pa po ako ng 1 month. Kaya babalik po ako February 8. Ano ho? Pero ganun pa man ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi po ito isang aksidente dahil hindi ko alam bakit ako napatawag kagabi. Pero kami ho talaga yung may pupuntahan ngayon. Ano ho? Sa Baliwag, Bulacan. At plano lang namin mag-drop by para bumisita. Pero hindi ko po sinabing ako mag-preach. Ako naman kasi pag ako'y inutusan, susunod lang. Kasi si Pastor Sandy po talaga yung aking numero 1 trainer. Ano ho? Yan talaga ang nagturo sa akin na sa lahat ng pagkakataon ay maging handa, walang inuurungan. Ano ho? At totoo po yun, nung ako po'y nagsimula sa ministry, nung ako po'y estudyante pa lang, patayon pa lang po ako dito, nanginginig na ako eh. Kaya natutuwa ako dun sa inyong song leader eh. No? Kasi naalala ko nung ako'y nagsusong leader, si Pastor Sandy kang malakas ang boses, sabi niya, sabi mo, sing! Tapos, hit ka lang, ako na bahala. Lip-sing, nag-lip-sing na pa ako nun eh. Lip-sing lang ako. Pero pagbigyan ko ngayon, nakilang katapatan nga ba? Hinahamon ako ng tatay ko eh. Subukan na natin. Mapalis na ako. Deuteronomy chapter 11, verse 26. Hindi po ako kakanta. Kala ko kanta. Akala nyo ha. Hindi ko nasabihan yung misis ko, mag-special number sana natin. Okay, Deuteronomy chapter 11, verse 26. Tumayo po tayong lahat. Nais ko lang pong basahin ang 3 talata. Okay? Verse 26, ang sabi niya, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which I command you this day. And of course, if we will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita tayo sa madaling manalangin, makarating muli dito. Naalala ko po, nung ako dumating dito way back 1997, ito po yung unang practical work ko, no? As a student. Missionary pastor po ako dito, kina Nanay Andrea. Naalala ko po noon, nilalakad po namin ito hanggang doon sa Artaro. Ang kasama ko si Pastor Arnie. Ano? Siya yung nagtuturo sa akin, dito tayo. Tapos si Pastor Arnie, siguro mga 10 years old o mga ganon. At hindi ko rin nakalain na siya yung maging isang ano pa. Ngayong umaga po, mga minamahal, ay dahil ito naman po ay kalooban ng Diyos na kami may madaan dito. Nais ko lang pong ipaalala sa inyo ang 3 mahalagang prinsipyo ng Biblia para matamo nating lubusan ang mga pagpapala ng Diyos na inilaan niya sa atin bilang kanyang mga anak. Ano po? May mga pagpapalang inilalaan po ang Diyos sa atin. Kaya lang minsan, yung pagpapala ko na yan, nahanlangan. Hindi ho dahil sa nagbabago yung Diyos na mayroon tayo. Ang problema tayo yung nagbabago. No? Hindi po ako mangangaral ngayon, magpapaalala lang ako. Kasi ito pong prinsipyo na ito, ito pong very basic po ito. Alam ho natin ito. Kaya lang, maraming pagkakataon, nakakaligtaan natin ito, nakakalimutan natin. May kasabihan nga, paalala ang gamot sa taong nakakalimot. At gusto ko pong orasan yung aking preaching kasi alam niyo, natutunan ko sa ministry habang ako'y nagkakaedad at tumatanda na. Hindi iwasan ko na pong mag-preach ng matagal. Kasi ang mga tao, inip. Totoo po yun. Kaya pag ako'y nag-preach, scripted na po. Alam niyo po scripted? Nakasulat na po lahat ng sasabihin ko, kung saan ako magsisimula at kung saan ako magtatapos. Kasi pag hindi ko ginawa ito, ang dami kong kwento na walang kwenta. Hindi totoo yun. Ayaw ko si Tatay Sandy kung ganyan ang style niya na yun. Kasi pag ganyan ang style mo, sa ayaw mo sa gusto, kahit kapamilya mo kaya, kahit kasama mo na matagal sa panahon si church yan, may inip yan. At kapag ang isang tao na inip, wala nang matututunan. Di ba? So, ako yung magpapaalala lang. No? At gusto kong
May oras po tayo ng 10:22. Dapat matapos po ako bago mag-alas 11. Okay? At pwede kong sundin yung outline ko, pwede naman hindi. Pwede naman sundin ko yung oras ko, o kayo yung orasan ko. Diba? Hindi lang yung sinasabi, pag may tatlo na ako nakita ng naghikap, tinatapos ko na. O hindi biro ito. Kaya pag may tatlo naghikap sa inyo, ay nako, susunkat ko na yung message ko. Kaya mag-ingat kayo, ha? O, meron ng isa. Kaya maganda ko ito, ganito lang naman ang usapan. Okay? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo sa kanan? Tapikin mo sa balikat. Gusto ko, sabihin mo sa kanya, gusto ko sa taong ito, pagpalain ka ng Diyos. Okay? At tanong, ito ang tanong ko ngayon, sino ang gusto na maranasan ang pagpapala ng Diyos na sabay? Ayun po mga hindi nagtaas, pwede na ho kayo sa silong ng mangga. Huwag kayo matulog na lang ho kayo, pero huwag kayo maghihilig ha, makaka-istorbo ho kayo. So mga kapatid, ulitin ko po, ang Diyos po ay naglaan sa atin o naglalaan sa atin ng maraming masaganang pagpapala. Hindi po nagbabago ang Diyos. Tayo lang po nagbabago. Okay? Nais ko pong reviewin lang. Actually, naibigay ko na po ito sa inyo nung ako po yung nag-speak eh. Meron pong 5 level ng pagpapala. Gusto ko po munang banggitin. No? 5 level, 5 level of blessing. At dito po, mamimili tayo kung anong gusto nating level. Kung gusto natin sa level 1, level 2, level 3, hanggang 5 yan. Tayo po ang mamimili nito. Kasi ito pong sinabi po ni Moses sa mga Israelita, dumating ang panahon, sabi ng Diyos kay Moses, sabi ang mga Israelite, mamili sila sa araw na ito. At pinapili sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. At sabi, piliin nyo sa araw na ito. Una, ang pagpapala. Pangalawa, ang sumpa. Ang mga kapatid, mga minamahal, ang gagawa ng buhay natin, hindi si Pastor Sandy. Hindi ang ibang tao. Ikaw mismo ang gagawa ng buhay. Conforme kung paano ka nakikipag-ugnay ng maayos sa Diyos. Tayo po ang mamimili ng klaseng buhay na mayroon tayo. Kung gusto mo ng isang buhay na punong-puno ng pagpapala, pwede. Pero kung gusto mo isang buhay na kontento ka lang, makasurvive lang, kumain lang ng 3 bisis sa araw, pwede rin. Pwede rin. Pero ako po mga kapatid, ang pinangarap ko sa Diyos ay, ang pinanalangin ko, pinapangarap ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, gamitin mo po kaming pagpapala. At nangyari po yun. Ano ho, biyaya at habag lang po ng Diyos. Actually, hindi kayo naka-attend ng camp. Okay, papakita ko yung picture na dinidevelop po namin campsite. Ito po yung 5 level of blessing. Number 1, yung tinatawag na bag of blessing. Makikita po yan sa Haggai chapter 6 o chapter 1 verse 6. Pakibuksan natin na mabilis. Yung klaseng pagpapala na yan sa lahat. Pansinin po ninyo yung Haggai. Dumating po ang panahon, sa panahon po ni Propeta Haggai, ito po mga Israelita, walang pinagagawa kundi magpaganda ng bahay. At napansin niya ng Diyos. Tingnan po natin. Punta natin sa dalyang Haggai. Para magkaintindihan tayo ng mabilis. Ano po? Haggai chapter 1. Anong sabi ng Diyos dyan? Kayo ba'y kontento na lang na sabi niya dyan, no? Ganito ang sinalita ng Panginoon. Verse 4, mahong po na sinasabi, ang bayan ito'y nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Sabi ng mga Israelita, hindi pa panahon para magtayo ng templo. Kaya sabi niya, verse 9, magkagayon dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Haggai, na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumaan sa inyong mga nakikisamihan bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Israel, bakit? Ang ganda ng bahay nyo, pero yung bahay ko, sabi ng Panginoon, nananatiling wasak. Yung mga bahay nyo, mga nakakisami. Alam na. Hindi naman kung masamang magpaganda ng bahay, mga kapatid. Pero kung yung ating ginagawang pagpapaganda ng mga bahay na ating tinutuluyan ay naiiwanan naman ang tahanan ng Diyos, yun po'y nakakalungkot. Kaya sabi mo ng Panginoon, nagkagayon, sabi niya, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, mga hakbo, gunitain ninyo, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili, consider your ways, pag-aralan niyo ang buhay niyo. Verse 6, sabi niya, kayo'y nangaghahasik. Ang dami niyong inihasin, sabi niya, pero kakaunti ang inaanin niyo. Kumakain kayo, pero hindi kayo parang hindi kayo nahusuan. Parang hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo, pero parang hindi kayo napapatira ang uhaw. Nananamig kayo, pero parang walang mainit. At yaong kumikita ng pinag-aarawan ay kumikita ng pinag-aarawan,
sa bag, sa supot na may butas. So po yung isang klaseng blessing, ano? Maraming mga Kristiyano, porsigido sa buhay. Hanap buhay dito, hanap buhay doon, trabaho dito, trabaho doon. Pero every time na sila po isisweldo, bakit parang walang nangyayari? Kasi marahil, ang pinaglalagyan mo ng pagpapalang ng Diyos ay isang bag na may butas. Kailan nangyayari po ito? Pagka ang focus mo ay sa sarili na lang. Wala ka nang pakialam sa gawain ng Panginoon. Wala kang pakialam sa bahay ng Panginoon. Yun po yung dito, pinapaalala ho dito. Inuuna po ng mga Israelita ang pagpapaganda ng bahay. Yaman, ang sabi ng Bible, yung tahanan ng Diyos ay napapabayaan wasak. Kaya tuloy sabi ng Panginoon, yan ang nangyari. Hindi lang yan, sabi ng Panginoon, pag inuwi niyo pa po, pag inuwi niyo po sa bahay, sabi niya, hindi pang sabi ng Panginoon. Delikado ho yung ganyang klaseng blessing. Actually, maraming Krisyano ho, ganyan. Malaki ho yung kanilang kinikita, malaki ho pumapasok sa kanila, pero parang walang nangyayari sa buhay nila. Kaya marahil, ang sabi ng Panginoon, siyasatin mo buhay mo, baka mayroong problema. Okay? Number 2, pangalawang uri ng pagpapala, yung tinatawag po na, barrel. Alam niyo na po yung kasaysayan na yan, yung propeta, pumunta siya sa, di ba, inutusin siya ng Panginoon, magkakaroon ng ganito, nagtagtuyo, tapos pumunta siya sa Sarepta, sabi niya, mayroong bala doon. And then, pakiusap ka doon, pakakainin ka doon. Di ba? So, kaya po yung karanasan doon. For thus saith the Lord, the God of Israel, the barrel of meal shall not waste. Yung sisidlan, yung barrel, yung baka. Hindi yung maubusan ng langis. Ano nangyari? Nagpunta siya doon, kinausap niya yung balo, and then sabi niya, oy, hindi ba, pakainom. Inumin na lang siya, pero naghingi pa ng tinapay. Pero mag gano'n, maghingi na nga tubig, maghingi pa ng tinapay. Pero sabi ng balo, garampot lang yung mayroon ako. Pero dahil na-discern, na-perceive ng babaeng balo, na ang kanyang kausap ay lingkod ng Diyos, sabi ng babae, okay, yaman, yan ang kagustuhan ko, gagawin ko. Ano nangyari? Pinakain ka, di ba? Na dapat sana kakainin na lang nila ng kanyang anak, mamamatay na sila. Pero mga kapatid, nung ito po ay kanilang ginamit, dahil sa pangangailangan ng manggagawa ng Diyos, ano nangyari? Hindi po nagkulang. Hindi po natuyo ng banga. Yung sisidlan, hindi po natuyo ng langis. Hindi po natuyuan ng harina. So yun yung pagpapala na sakto lang. Sakto lang. Maraming Krisyano kontento sa ganyang sistema ng buhay. Yung sakto lang, sakto lang. Kumakain ka na lang 3 beses sa araw, hindi ka nagugutuman, sakto lang yun. Okay? So kung gusto niyo ganyang blessing, ano bang problema? Pangatlong level ng pagpapala ay tinatawag ho na basket of blessing. Ang basket of blessing, alam naman natin yun, the feeding of 5,000. Isang araw, ang Panginoon, ang maghahapon na, dami mga tao, dami mga lagay, uy, isa tayo po bibili na, mabibili grabe, nasa ilang tayo eh. Pero meron nagsalita, meron po tayo dito, may bata, may dalang, ilang isda? 2 isda at saka 5 tinapay. Imagine mo ang makita natin dito muna, pagdating po sa pagbibigay, hindi pinag-uusapan ng matanda o bata. Kasi kahit bata, pwede magbigay. Ito bata, huyong kausap eh. Kasi yung bata, nagbaon siya eh. Nagpaalam siya marahil sa nanay niya. Sabi niya, ay, darating daw yung misahe, pwede bang pakita. Siguro sabi ng nanay, sige na, para hindi ka magutuman o magdala ka ng bakong mo. At sigurado, matagal yan. Yun nga nangyari. Pero nung kailangan ng Panginoon, hindi pinagkait ng bata, tama? Hindi naging maramot ang bata. Ano ang nangyari? Doon sa ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay dahil sa bukas palad ng bata, bukas sa kanyang puso na maghandog, mag-alay, ipagamit, pinagpala ng Diyos. Tama? Nakakain po, ang binilang lang, kalalakihan ni 5,000 eh. Hindi na binilang yung mga bata, hindi na binilang yung mga babae. Ano nangyari? Ilan ang sobra? 12 basket. Kanina na po tayo 12 basket. Sa 12 disciple daw, sabi ng iba, hindi po 12 disciples ang nagbigay. Ang nagbigay bata. Kaya yung sumubra, yung 12 basket, ibinigay sa bata. Kaya marahil nung pag-uwi ng bata sa bahay, siguro tuwan-tuwa siya eh. Kung sino mag-ikwento sa nanay niya, nakita sila nanay, siguro lumaki bata. Ano ba ginawa mo mga bata? Kasi naman galing na pinag na naman niya. Sabi siguro ng nanay, sa kayo nakaw. Parang siguro ito. Kasi parang ko nakikita yung kainamangga. Parang ganyan eh. Parang
sakay ng mangga, dala-dala eh. 12 disciple siguro may hawak, tapos sinatid yung bata. Nay, may kwento ako. Anong kwento? Nagtakaw ka? Parang siguro eh. Di ba? Imagine mo. Pero di kwento bata, nagulat yung nanay. Ha? So mga kapatid, ano mang bagay na meron tayo, pag ito'y pinagamit natin sa Diyos, ay naku, magiging pagpapala po yan. Yan yung tinatawag na, kasi itong blessing sobra. Kasi may sumobra eh. Baka pwede na kayo sa sobra. Huwag lang natin, alam mo? Kontento pa kayo sa sobra? Ako hindi ako nakontento sa sobra eh. Paano ka magiging blessing ng paano ka patuloy na magiging daluyan ng pagpapala kung hanggang sobra lang? Dapat mayroon po, pangatlo, pangapat, yung tinatawag natin sa Luke 6:38 na busog. Puro dito eh. Bag, basket, baril at saka busog. Sabi ng Biblia, pag binigay kayo, kayo binigyan. Lik-lik, siksik, di ba? Umaapaw sa inyong kandungan. Ito naman po yung uri ng pagpapala na sa dana, talagang overflowing na. Pag overflowing ka, hindi lang pang balaring, makakarating ka ng San Miguel. Yung overflowing. Pero may mas maganda. Yung barn. Yung Proverbs chapter 3 verse 10. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 10, sa ngayon, so shall thy barn be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ang pagbibigay, mga kapatid, talagang grabe yung pagpapala. Nakakamalig ho ang bibigay ng Diyos. Pag nakakamalig na ho, sagaran ng pagpapala na yan. Pag yan ay sagaran pagpapala, hindi na lang po sa San Miguel makakarating yan. Makakarating na yan sa Cagayan. Makakarating na yan sa Mindanao. Pero yung blessing na maganda, o kumusta po ang blessing na meron tayo? Hanggang saan nakakarating? Kami po sa biyaya ho ng Diyos, ang Balaring, ang First Baptist Church of Balaring, nakakarating na po sa ibang bansa ang pagpapala. Kasi nakakapag, one time last, anong year yun, may dumalaw minsan biglaan sa church, isang missionary pastor na nagmi-mission sa Guatemala, nag-preach lang siya. Sa kanyang preaching, nag-challenge siya at hinamon niya mga kapatiran na kailangan nila ang ganito para mag-mission. Alam mo, na-challenge mo church. Nagulat ho ako eh. After the preaching ho ng missionary, ang church po ay nagbigay sa kanya ng one-time, big-time na bigay, 50,000 pesos. Saan ka makakita ng ganun? Nagulat ho ako eh. Nag-share po ang church ng 50,000 pesos sa isang missionary. Wow, na? It's all about God's grace. Noong pong nag-pandemic, mga kapatid, ang dami mga pastor tumatawag sa akin, pastor, kumusta mo offering video? Kasi siyempre po problema eh, wala daw offering, bumababa, problemado sila. Pero ako mga kapatid, natutuwa ko kasi nung pandemic, masigit kong naranasan kung gaano kabuti at kung gaano kadakila ang Diyos na mayroon tayo. Alam niyo, nung pandemic, hindi ko kami nagutuman eh. At nung pandemic, nung pumutok po yung pandemic, that is March 29, 2024, 2024 ba yun? 2020. Nakalimutin ko talaga ako. Ang church po ay nagpadala ho ng 70,000 pesos sa mga pastor na ipinaisip ng Diyos sa amin. Through GCash or through Palawan. I-dates ko sila, punta kayo sa Palawan, ito yung code. Mulat sila. Sabi nila, bakit meron kami ganito? Kala namin, hindi kami tumatanggap ng ayuda sa gobyerno, pero meron din palang hindi gobyerno nagbibigay ng ayuda. Di ba? Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po yan isang kwentong walang kwenta. Yan ay tunay na karanasan. Just imagine, isang iglesia na sa malayong lugar, pero ginagamit ng Diyos na pagpapala. Alam niyo bakit? Natutunan po namin yung tatlong principle. At yun po yung gusto kong ipaalala sa inyo. Pwede mo makita mo na yung picture kanina? Yung sa church? Yung sa dinidevelop namin campsite? Parang dinidevelop. Pakita ko lang sandali yung campsite na dinidevelop po namin ngayon. Ibinigay ng Diyos sa puso ko, nagkaroon ako ng vision, pero akala ko yung vision na yun ay mananatiling pangarap lang. Yan po yung session hall na naitayo namin, that is 9 meters ang lapad, 24 meters po ang haba. Yan. Pinahanan po yun ng aerial view. Saan na ba yung aerial view? Nana? Asan? Wait lang daw. Gusto ko yung makita. Na-miss nyo ang aming camping. Ganda. Pero alam nyo, ayan po ang pinaka-aerial
aerial view. Kasi nasa tuktok po kami ng ng bulod. Si Brad, sino rin ang nakarating dito? Nakarating si Brad. Nakita niyo yung mga bulod. Ngayon po mayroon na pong session hall. Yan, kumpleto na po yan, na bubunga na yan. Nung kami po yung magsisimula, may mga pastor nagtanong sa akin. Pastor, paano ka magtatanong? Paano pera? May pera ka ba? Sabi ko, malaking budget ang kailangan mo na. Yung kailangan ng budget, ang kailangan ko pananampalataya. Kasi pag meron ako maliit na pananampalataya, bahala ang Diyos. Kasi nilagay ng Diyos sa puso ko eh. Nang nilagay ng Diyos sa puso ko ang vision na yan, kasi ang vision ko ay doon sa likod ng simbahan, magtatayo sana kami ng House of Refuge. Ano po yung House of Refuge? Ang pangarap ko, darating ang panahon, sabi ko, magtayo tayo ng 3-story building dito sa mga tinlupa sa likod ng simbahan. Kasi may mga pastor ako nakikita, pag tumanda na wala silang tatakbuhan. Pastor po walang sariling bahay. Walang sariling simbahan lang, pero hindi sila habang buhay na. Paano kung wala na sila sa church? Hindi na sila makapag-preach. Kaya, willing ho kami kumampo ng mga pastor. Yun ho sana ang unang programa. Dahil nung marinig ito ng balae ko, sabi ko, hindi pangarap ko, hindi vision ko. Dahil narinig na isang kaibigan kong pastor, hindi maganda, nagkatagpo-tagpo kami tatlo. At ito na nga po nangyari. Yung kung 3.2 hectares ng lupa ng aming balae, sabi ko, pwede nyo gamitin yung lupa ko. Sabi ko, paano yan? So, kailangan may kondisyon yan, kailangan naka-notaryo, may attorney yan. Nagpagawa ko ng kasunduan. Pero bago kami tatlo, na itong lupa na ito ay kanyang ipapagamit hanggang magagamit sa gawain ng Panginoon, hindi na mawali. As long na yung itatayo namin ay doon sa pinaka-layunin na nais ng Diyos na aming tahakin. So nag-start na ho kami, nag-groundbreaking po kami June 12, 2024. Talahiban po yun. Ang ginawa ko, nagpatabas ako, pinasunog ko isang araw, pagpapasunog ko ganun, umalis ako, nagtatakot yung mga tao, tumawag si Mrs. sa akin, sabi niya, saan ka ba? Nandito ko sa bayan. Sabi niya, mayroong grass fire dito. Magtakot ito ng bumbero, pero hindi nila alam, pinasunog ko. Kaya naman, tawa-tawa ako, naghihintay ako ng mga 15 minutes, sabi ko, ubus na siguro yun. Kasi yung kalahiban, tuyong-tuyo, tapos kubol, and after 15 minutes, punta ako sa Euro 5. Sabi ko, may sunog sa maray. Takbo naman sila. Pagdating ko, tawag sila sa akin, Pastor, yan na, malinis na. Hindi nalinis po. Nagtayo kami ng balik na tubo. And then, merong pumasok po na offering sa church sa aming white gate. O, may natira kaming 150,000. Sabi ni Mrs., magpahukay ka na ng tubig. Magpahukay ko ng tubig. Nung magsimula na po maghukay ng tubig, naku, mga kapatid, nakapagdaon na kami ng 2 tubo, wala pang tubig. Eh, ang isang tubo, 25,000. Nakapagbaon na kami, sabi ng magbabaon, hanggang 10 tubo, nagbaon na kami ng 10 tubo, 250,000, wala pa rin! Sabi ng balay ko, ano problema? Eh, sabi ko wala pa daw eh. Kailangan mga hanggang 17 tubo. Eh, sabi ng balay ko, magkano ba abutin? Sabi ko, abutin ng 650 o 670. Kung magkano ba yung budget? Sabi ko, 150 lang. Kasi sagot ko na yung remaining. Budget mo yun. Siya na may lupa, siya pa sumagot to. Another remaining. So nakapagpabaon kami ng 17 na tubo na laki. Ay 8 yata laki. O ngayon, sariwa yung tubig namin. Tapos nakapagpagamit kami ng kuryente. And then, yun nga, may mga kaibigan ako dumating. Nakita nila yung vision. Na-share ko sa kanila. Sabi ko, hindi po ito pag-aari ng First Baptist Church of Monterrey. Hindi rin mag-aari ito ng Valdez family. Hindi rin mag-aari ito ng Pastor Jan. Ito po ay gawain ng Diyos na pinagkatiwala. So, we are partners, sabi ko. Then sabi ng mga kaibigan ko, so pwede bang makipartner? Oh, hindi naman sa mga mag-partner ah. So, nagbigay sila ng pambili ng kubo. May 3 kubo ako doon eh, kasi ang 15 na katao sa isang kubo. Worth 50,000 po yun. Binigay ko nung mga kaibigan ko. Hindi naman ako nanghingi. So, ang Diyos unti-unti nagpo-provide. Hanggang sa dumating ang panahon, mayroon kami naka-standby ng kalahating milyon sa bangko na pambilisan na namin ng sasakyan. Kaya lang sabi ko, dami namin sasakyan ng mga member. Hindi yung priority natin kasi lalakad man tayo, dami natin masasakyan. Sabi ko, kaya ka lang natin ng multipurpose hall. Pinitin ko yung church, pinitin ko yung pastoral staff. Bumayad sila, nagtayo kami ng multipurpose hall. Sa halagang 500,000. Kung may bigay ko ng mauusap ko yung 500,000, wala pang bubong, wala pa lahat. Challenge na member, nag-ano sila, nagre-response sila.
At naka-800,000 na ako. So mayroon na kaming bubong. Kaya lang hindi pa finish. So nung campaign, may isang member na lumapit sa akin, nagbigay siya ng 200,000. Sabi niya, Pastor, pagdagdag. Wow, sabi ko. So magpapapost na ulit kami. Ngayon, yung natin isang speaker, yun challenge ko mag-preach yun. Hindi siya pastor, isa siyang engineer, hindi siya pastor, pero through the ministry of First Baptist Church of Malaring, na-challenge siya mag-preach, so tries na siya nag-preach sa church. So every year, sabi ko, basta uwi ka, mayroon kang islat sa church. So taga-ibang bansa yan, nagtatrabaho sa Guam pero nilalagpipan ko doon. Ano yung binibigay ko? Kasi siyempre speaker eh. At wala ko ini-expect na anuman sa kanya. Nung makita po niyo yung project, sabi ko, ganda itong ginagawa niyo. Ano pwede bang ilapit dito sa church natin? Sabi ko, ay po, wala naman akong problema. Hindi naman ako nangingi. Siya po mismo. Ilapit niya sa church nila, tumawag po yung pastor niya during the camp. Mag-preach pa lang po siya. Bago siya mag-preach, lumapit sa akin, pastor, tumawag yung pastor ko. Answered prayer na daw kayo. Ha? Answered prayer eh. Kasi tinanong ako magkano ang magiging budget. Sabi ko, yung 1.2 siguro, medyo maganda-ganda na po eh. Alam niyo mga kapatid, tumawag sa bagong taon. Pastor, transmitted na po ang 400,000. Ipaayos mo na yung kitchen at saka yung CR. Kasi yun ang second priority project namin. Imagine mo yan mga kapatid. Di ba? Di ba amazing? Ako po yung pastor eh, hindi nagpapalimos. Hindi po ako nagsusulisit kahit kailan. Eh ano, tatay ko pastor yun eh. Kahit anong project namin si church, hindi ako lumapit sa First Baptist Church. Ano, maraming ana-ana sa Miguel. At sabihin ko, mga kapatid, pwede ba manghingi? Kaya sila, mga kaibigan ko, mga kapamilya ko dito, never ho ko nagbigay ng solicitation dito. Bakit? Diyos lang po ang nilalapitan ko. At ang Diyos po tumutugon ng aming panalangin. Gusto niyo po? Maranasan yung naranasan namin? Ito po yung tatlong prinsipyo. Hindi na tayo magtatagal. Unang prinsipyo po, simple lang po. Simple lang. Number 1, yung tinatawag po na pagsunod. Obedience. Ito pong obedience na ito, hindi, wala palang outline. Nasa notebook ko na lang outline. Okay? Yung pong pagsunod, sabi po ng Biblia, pag sumunod ka, magpapalain ka. So simple lang po mga kapatid, ha? Kaya lang po, sa panahon po natin ngayon, nasa set age po tayo. Ano yung set age? Sarili na po ang nasusunod. Pilit pong binabaliktad ng mga Kristiyano ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero ang pinakamabilis, the quickest way of receiving God's blessing, ito po yung pinakamabilis. Kung gusto mong mabilis na tumanggap ng pagpapala ng Diyos, sumunod ka. Yun lang po ang number 1 principle. Pagsunod lang po sa Diyos. Ulitin ko po, ang problema sa ngayon, maraming mga Kristiyano, binabaliktad na po nila ang prinsipyo ng Biblia. Ano ibig kong sabihin, Pastor? Hindi ko sinasabing, kayo ngayon, kayo yun. Pero ito po yung observasyon ko sa marami. Sa ngayon po, mga kapatid, marami po sa mga Kristiyano, inuuna na po nila ang kanilang sarili. Ano ibig kong sabihin, Pastor? Inuuna nila ang negosyo, inuuna nila ang trabaho, minsan, nakakadalo sila sa mga party-party, sa mga birthdihan, nakakadalo sila sa mga kasalan, o nakakadalo sila sa mga outing, o reunion. Lahat po yan nagdadaluhan nila. Hindi naman po masama mga kapatid. Yung mga binanggit ko sa inyo, ang masama po, pagdating sa gawain ng Diyos, hindi makadalo. Di ba? Hindi ko sinasabi ganun kayo, pero kung ganun kayo, mag-isip kayo. Pag inuunan yung trabaho nyo, pag inuunan yung negosyo nyo, pag inuunan yung sarili nyo, magiging salat ang pagpapala na nandarating sa buhay. Kasi meron tayo, kinakanta nyo, natutuwa ko eh. Ano yung kanta nyo kanina? Seeking first the kingdom of God. Di ba? Unahin mo, ang sabi ng Bible, unahin mo ang Diyos. At hanapin mo, sabi nga doon, ang kaniyang katuwiran. Anong karutong? Lahat ng bagay, ibibigay ng Diyos sa'yo. Ano po yung lahat ng bagay? Yung 3 basic needs ng tao. Ano po yung 3 basic needs ng tao? Pagkain, tirahan, at pananamit. Yan po napatunayan ko sa Diyos sa Malaring. Nung araw pa napunta kayo sa Malaring, isang disyertong lugar. Pero alam niyo kung kailan nag-pandemic, after the pandemic, that is 2020 pandemic,
Pagpatak po ng 2021, binilhan po ako ng Innova. 5 tao lang po nag-usa sa church. Pandemic po after the pandemic kasi gusto ng Diyos patunayan na walang pwedeng pumigil. Pag sinabi ng Diyos, ito blessing, walang makakapigil. Ang makakapigil lang, ikaw mismo, pag nag-disobey ka sa Diyos. Okay? Kaya kapag inuuna nyo ang inyong negosyo, ang inyong hanap buhay, ang inyong sarili, alam ko mangyari. Mayroon naman, mayroong blessing, pero ang blessing, salat. Salat. Pero pag inuna mo ang Diyos, mga kapatid, sabi ng Biblia, lahat ng bagay ibibigay ko sa iyo. Bigyan mo kayo ng simpleng pagsuway. Si Lola Adan at saka si Lola Eva, nung nilikha ng Diyos ang nilagay, di ba sa paraiso tinatawag? Pag sinabing paraiso, lahat ng kailangan mo. Hindi ba sabihin ng paraiso? Maganda na ang buhay ni Eva niya dali. At hindi dapat tayo naghihirap Pero bakit nagsimula kahirapan sa buhay ng tao? Ang sabi ng Biblia, nung magsimulang sumuhay, si Lola Adan at si Lola Eva. Simple disobedience, nawala sila sa kasaganaan ng buhay. Yes, mga kapatid. Isang iglap lang, pwedeng mawala ang mga bagay na meron sa buhay natin. Pero, pag lagi natin inuuna ang Diyos, hindi tayo kailanman pagkukulangin ng Panginoon. Yung aking panganay, pinag-aaral ko po sa Pats, wala po kaming pera sa bangko. Ang ginastos ko po sa kanya, may 1 milyon. Pero laging tinuro sa kanya mula elementary hanggang sa college hanggang ngayon na huwag mong kakalimutan unahin ng Diyos sa buhay. At tinitiyak ko, susunod ang pagpapala sa buhay ko. At ngayon po, tuwan-tuwa po ako pagka nakikita ko siya kasi ngayon nakuha na niya yung pinakamagandang posisyon sa company. Isa na ho siyang ganap na flight engineer. At kinukuha na siyang maging manager ng isang departamento. Nagpaalam sa akin last year, sabi niya, Papa, payagan mo na ba ako mag-manager? Bakit? In-opera na akong manager yan Ilan taon ka na ba? Sabi niya, 32. Ay, bata ko pa. Pumunta na akong manager. Saka ka na lang magmamanager pag retire ka na. Magkano bang offer sa'yo? Mababa lang. Magkano ba kababa? 90,000 lang isang buwan. Ang pagano'n ako, 90,000 lang pagkakatan. Ilang flight ko lang yan, Papa. Alam mo, nakakatawa Hindi mo hahanapin ang pagpapalang ng Diyos. Kusang susunod sa iyo at inuuna mo ang Panginoon. Ulitin ko. Unahin mo lang Diyos. Kaya, ulitin ko, nakakalungkot. Sa amin, may marami mga Biblia na ganyan Hanggang ngayon, sila? Salat. Makaraos lang. Kasi nagagawa nila, makita mo, nasa pertingan sila, pero pag prayer meeting, wala naman sila. Makita mo, nasa outing sila, pero pag linggo, wala naman sila. Sino naman pagpapalain ng Diyos yung mga nagbibigay ng panahon sa Diyos o yung mga nagliliwaliw ng mga Kristiyano? Di ba? Siyempre, kapag ikaw ay marunong sumunod sa Diyos, sigurado ang pagpapala. Pangalawa, kasi malapit na alas 11, sabi ko sa inyo, bakit alas 11, kailangan matapos ko ito Dalawa na nag-ikaw. Ay, naku. Okay, pangalawa, ang sabi mo ng Biblia, pagtatapat. Proverbs 28 verse 20, ang tapat na tao, hindi ako nagsabi. Ang Biblia, tingnan nyo. Meron ba kanahin? Proverbs 28:20, tingnan nyo. Basahin po ninyo. Gusto ko kayo magbasa at magbasa. 28:20. Ano sabi? A faithful man shall abound with blessing. Sino nagsabi? Si Pastor Hernan? No. Ang Biblia. Kapag tapat ka, mananagana ka sa pagpapala. A faithful man shall abound with blessing. Paano po malalaman ng isang tao tapat? Malalaman mo ang isang tao tapat, una, may pagkukusa. May kusa. Hindi mo na kakausapin yan pag nakakita may pangangailangan, Pastor. Ito po, share ko sa inyo. Hindi mo na kailangan bulig-ligin yan. Alam na niya. Kusa na yan. Alam niyo, nung nag-start ako kaming construct ng multipurpose hall, imagine nyo kahit juniors, di ba juniors? Nag-offering sila. Tapos sila mag-offering, di na sa amin, Pastor. Share namin. Pabili man lang ng pagkain o merienda. Tuwan-tuwa ko. Hindi ko sila inubligan, pero dahil nahabol sila
siya ng 1 month. And through that isolation, natuto siyang mag-bake. Nung matuto siya mag-bake, after noon, nagluto siya ng potosiko. Nag-aaral siya magluto, mag-bake ng potosiko. At ang sabi niya, Papa, lahat ng kikitain ko dito, ibibigay ko sa the shipper na yan. Kaya meron siyang Bispas Potosiko Pomacos. Meron nga pala kung talagang patikin natin. Meron nga pala eh. Tignan nyo lang ha. Meron kami gusto nyo, okay kayo. Yun, yung biro yun, totoo yun. O nilang kita, binigay niya talaga. Kaya baka nagpapili lang kami. And throughout his baking time, baby, lahat ng kinikita niya, nakaipon niya. At lagi niya ni-share sa the shipper. Imagine? Hindi mo na kailangan pukpukin! Hindi mo na kailangan buligtigin! May kusa! Ang taong tapat may pagkukusa. Ang taong tapat maaasahan. At ang taong tapat mapagkakatiwalaan. Alam niyo ako, personally natutuwa ako sa Diyos. Kasi for 6 months ako po'y nakabakasyon. Binigyan ako ng bakasyon ng church. Lahat ng pumilos, lahat ng nag-preach, member. Ako, malis ako kanina, ang preacher, isang member. Sabi ko, Lord, kunin mo man ako ano bang panahon ng mga araw. Masaya na ako kasi may naiiwan na sa church. Noong nag-camp po kami, first day pa lang nag-camp, dapat mag-compile ako, di ako nagpa-compile. Nagpa-dextrose na lang ako, kasi bumagsak yung aking potassium. And praise God, kasi pinahintulutan niya, first day pa lang nag-camp, bumagsak ako, hindi ako magagalaw. At ako'y natutuha. Pinagmamasdan ko yung mga young people, sila po nag-manage the church, program, topic, lahat. Hanggang matapos ang camp, ako'y tuwan-tuwa. Hindi ako tumayo sa pulpit para pakialaman ang kanilang ginagawa. Ang sabi ko lang sa sarili ko, tatakbo ang church. Wala. Si Pastor Ella. At yan din ang prayer ko dito sa inyo. Sabi ko kay Pastor Jackie, dapat Papa mo, pahinga na yan. Ano na lang yan, advice na lang. Dapat ikaw ang hasain mag-preach dito. Kasi may edad na eh. May edad na ho tayo. Aminin namin hindi. Totoo po yun. Siya, papilay-pilay, hindi lang niya alam. Nung isang buwan, pilay-pilay din ako dahil sa tuhod ko. Actually, naka-schedule pa ako x-ray at i-check up ng isang orthopedic doctor. Kasi na nakaka-problema ko, minsan namamaga yung tuhod ko. Pero I praise God. Ngayon po, sa planning sa church, wala akong problema. Nag-meeting kami nung nung isang araw. Lahat ng gumawa ng team, ng mga tatalakayin, sila na. Pinapakita lang sa akin, okay po ba ito, Papa? Approve! O, yung speaker natin, Papa, ito. Okay, approve. Walang problema. Kaya ako humingi, sabi ko, bigyan niyo pa ako isang buwan, ha? Na bakasyon. Kasi ang tinatalakay po nila ngayon is about the minister, patungkol po sa pastor. Kasi sa first Sunday po ng February, yun po ang appreciation pastors nila sa akin. Hindi ko kami sumasabay pag-October. Ang appreciation day nila, every first Sunday ng February, doon din ako pinaka-appreciate. Kaya ang mga preacher, puro member. Natuwa ako, habang andito kami sa daan, pinakikinggan ko po yung preacher, ang ganda ng mensahe niya. Sabi nga ni Mama, tama-tama, wala tayo doon. Ikaw pinag-uusapan. Natuwa ako kasi tinanong niya eh. Sabi niya, kung anong klase pastor ako sa kanila, natutuwa ako sa mga sagot ng mga member. No? Kaya, so, prank mo mabuti si Pastor Jared. Siya na ang pamahalain mo kasi may edad ka na. Paano lang yan bilang anak? Kasi ako'y may edad na rin. Tsaka pag nag-preach ka dito, dapat 20 minutes lang. Huwag ka nang nag-iisang oras ka pa. Ha? Tatalikuran ka na yan, mga yan. Pagdating ng araw. Ay, naku, ayong anak lang. Kasi nananasan mo si Diyos yun eh. Ito po yun. Kaya naman mga member, kausapin niyo pastor niyo pagkapahaba ng mensahe. Minsan, sabihin mo naman, bagus mo nga sa hindi na! Mas maganda yung nasa family, nagkakaintindihan! Hindi yung uuwi kayo na nagmamato. Ano na pala nyo? Minartil-pala kayo, hindi, di ba? Kasi hindi na kayo nagiging takat sa isa't isa. Nag-uusap kayo. Ganyan po sa akin eh, meron kami, evaluation ngayon. Evaluate. Tinatanong nila ako every 3 months, Pastor, kumusta ka? Kumusta yung spiritual life ko? Kumusta yung devotion mo? Ako, ang preaching ko, ang number 1 criticizer ko, yung misis ko.
Sigurado yan, pag alis na naman natin. Hoy, yung sinabi mo to sa pulpit, mali yun ha. Yan, sigurado yan, pag may nakita sa mali ko, tapos, uy, kulang yung sinabi mo, dapat sinabi mo to. Oh, yan ang aking yan ang aking criticizer. Kung wala yan, hindi ako magigiling na magaling na preacher. Pag wala yan, pagsasawaan ako ng membro. Totoo yun. Alam ni Mrs. pag nag-prepare ako, hindi. Hindi ka nag-prepare na mensahe mo, ano? Alam niya, ramdam niya yan eh. Okay, panghuli. Dito na tayo magtatapos. Mag-aalasunsin na. Oo. Kaya tira mo oras, baka mag-aalasunsin na. Uy, 2 minuto na lang. Dito na po tayo. Pwede ba mangingi ng 5 minutes? Dadalawa pa lang ako nag-ibig. 3 minutes. Okay, gawa 2035. Una, ano ho yan? Pagsunod. Pangalawa, ano po? Pagtatapat. Pangatlo, pagbibigay. Pagkakbo. Sabi mo ng Acts 20 verse 25, and now behold I know. Hindi yan. 35. 35. I think 35. Pansinin po niyo yung huling phrase. It is more blessed to give and to receive. Ito po nakakalungkot sa maraming Kristiyano, mga kapatid. Hindi po nababago ang mentality. Anong klaseng mentality? Nananatili po sila sa mentality of receiving. Ang lagi nilang iniisip, ano bang matatanggap ko doon? Ano bang mapapakinabangan ko doon? Dapat mali po yun. Ang tamang mentalidad, kung gusto nating matamo ang kasaganang pagpapala ng Diyos, ang lagi nating isa-isip, ano ba ang ma-share ko doon? Ano ba ang madadala kong blessing doon? Ako po, every time na ako aalis ng bahay, every time na mayroon akong pupuntahan, ang lagi kong prayer, Lord, bigyan mo ako ng isang bagay na pwede kong madala. Eh, biglaan nga yung punta namin dito eh. Pero imagine mo, yung biglaan na yun, nakapagbitbit pa ako. Kasi natin ko, tumawag ako doon sa kaibigan ko, Brad, meron ka bang ano dyan, ice cream dyan? Buti, mayroon! Eh, may bitbit ako, 4 na piraso na. Tapos yung isang inaanak ko, sabi niya, so, baka gusto mo ka naman, nabitas ako ng talong, yung mga bilog na talong, yung maliliit. O, 5 kilo yun. Sabi ni Mrs., bali natin ang mga ka. Eh, mapunta kami doon sa balay ko, hayaan mo na yung balay natin, lagi yung binibigyan. Eh, nakatutay tatay, pastor eh. Andito tayo, hindi na lang. Oh. Tapos may mga prutas kaming naiwan doon nung bagong taon, di namin maubos. O may ilang 2 pipino, sa mga, dali na lang natin doon yan. Ganun po kasi. Alam niyo po, kasiyahan, pagka ang pagbibigay po ay natutunan mo talaga, malungkot ka na hindi magbibigay. Alam mo, kami po nung nasa dialysis kami nung 24, dahil may mga ugali yung mga nurse na mga pakit na mga ugali, kahit pinakitaan mo na ng maganda, mayroon nasasabi pa sila. Nalaman ko lahat. Mayroon isang pangyayari na, mayroon isang pamangkin si Mrs. na maupirahan yung anak niya. So, tumawag ako sa ospital, humingi ako ng tulong para kung humingi kami ng ng slot kasi wala daw bakanting kwarto. So, nilapitan ko yung isang nurse na nag-text ako sa anak ko, hindi ba ako si Sir na ganito? Eh, andun siya. Hindi niya alam, si Miss pa yung andun. Sabi nung isang nurse, Sir, hinahanap ka ni Daddy Ivan. Ang sagot ng nurse, sabihin mo, nakauwi na ako. Inarinig ni Miss pa. Ni Miss pa, ay ganun. Sir, kunin ko ng yung cellphone ko kasi hindi alam nung hinahanap ko na cellphone ni Miss pa yung gamit. Inabanggit na niyan, sinabi na, oy, sabihin mo kay pastor, ay sabihin mo, wala na ako, nakauwi na ako. Nung sinabi ni Miss pa, akin na nga sir yung cellphone ko. Napalimod yung head nurse, yung anak ko pala, ay, sinabi kayo pa rin, ay, akin na kayo. Sabi ko, itong mga nurse na ito, pakitang tao lang pala. So may mga nakasubre-subre na kami, sabi ko, huwag na tayo magsubre. Nakakalungkot naman magbigay. Pero alam niyo, nung araw po na kami nag-dialysis, meron lang kami 3 pinili na bibigyan sana ng nakasubre. Pero alam mo, nakaramdam ako ng lungkot. Sabi ko sa sarili ko, bakit magbibigay ka ng ba dahil mababait siya? Di ba sabi ng Biblia, pag ginawa ka ng masama, kawan mo ng kabulihan. Hey. Kasi pagpasa mo si Mrs. Mukhang malungkot ka. Tapos, sabi niya, ay, alam mo na, magkaisa tayo nag-iisip, sabi ko. Magkaisa na kami nag-iisip. Malungkot kami na hindi kami makapag-abot. Kaya ginawa ho namin, lahat ng naka-duty na nurse, inabutan namin ng albinan ko. Kasi yun po yung aming kasiyahan. At praise God, mga kapatid,
Kahit naka 6'5 yata kami doon, o 7'5 nung araw na yun. Hindi lang po yun. May following din pa rin. We share. Nag-bless kami. At grabe din ang blessing na tumarating. The more you give, the more you were blessed. Alam niyo ba, na hanggat nagbibigay ka, pinagpapala ka ng Diyos. Yan, kami na pag pinag-usapan mo, pag tinignan mo si Mrs. Kala mo walang sakit. May sakit ka. Gumagastos po kami almost 30,000 a month. Kasi 3 times po dialysis niya. Every dialysis po, 1,000 po ginagastos namin. Kasi siyempre galing kami ng Balaring, mag-diesel kami, papakain kami ng, kasi nagbabawal kami ng pagkain ng ilang nurse. Kasi masaya kami dito. Pero ang nakakatuwa mga kapatid, never kaming pinagkulang ng Diyos. Ito. Napagkakamalan nga ako mayaman eh. Sabi ng mga taga-doctors, pastor, yung mayaman. Sabi ko, hindi ako kaman sa pastor. Ang mayaman yung Diyos na meron kami. Yung Diyos na meron kami. So mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo ito, kung paano hindi natin kayang pantayan ang pagbibigay sa Diyos. Pag nagbigay ka sa Diyos ng isang kutsara, lagi kong ini-illustrate ito, pag nagbigay ka sa Diyos ng isang kutsara, bibigyan ka ng Diyos ng isang sandok. Yan, sa sandok. Pag nagbigay mo pa sa Diyos ang isang sandok, bibigyan ka ng Diyos ng isang pala. Okay, dyan lang muna. Pag binigay mo pa sa Diyos ang isang pala, ano kapalit, Brad? Sa tantra? Sakin ka, Brad. Kasi bago po tantra, karamatilya muna. O, di ba? Ulitin ko. Pag binigyan mo ang Diyos ng isang kutsara, bibigyan ka ng isang sandok. Pag nagbigay ka ng isang sandok, bibigyan ka ng isang kutsara. Pag binigyan, ano tama? Mali. Pag binigyan mo ang Diyos ng isang kutsara, bibigyan ka ng isang sandok. Pag ibinigay mo pa ang isang sandok, bibigyan ka ng isang pala. Pag binigay mo ang isang pala, bibigyan ka ng isang karamatilya. At kapag naibigay mo sa Diyos ang isang karamatilya, ano bibigay sa'yo? May sakit ka rin. Alam niyo po, yung elbow, yung dump truck, 3 laman yan. 3 ganyan. Kaya bago ka bigyan ng Diyos ng isang dump truck, bibigyan ka muna ng isang loader. Okay? Pag naibigay mo sa Diyos ang isang loader, doon ka lang bibigyan ng Diyos ng isang dump truck. Okay? O paano kung naibigay mo isang dump truck, ano bibigyan ng Diyos sa'yo? O, sister. 3 dump truck. Ikaw ba, sister? Building na, may kasakiman din. Meron lang. Ako naman ganun din naman ako eh. Pag ako nagbigay, gusto ko marami. Hindi ho, ang Diyos kasi, level ang pagbibigay. Alam mo susunod sa truck? Team winner. Bibigyan ka ng Diyos ng team winner. Pag ang team winner na ibigay mo sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng warehouse. Pag naibigay mo pa sa Diyos ang warehouse, bibigyan ka ng asyenda. Hindi yan mga kapatid. Nangyari po yan at nangyayari po sa Balaring. Yung kapatid po ni Mrs., nung naabukat ko po yan sa Balaring, nakikitanim lang ng sibuyas, nakikitanim lang ng palay. Pero nakita ko ang kanyang puso, tinuruan ko siya ng tamang pagbibigay. Eh ngayon may asyenda. Siya po yung nagbigay ng kalahating milyon para makabili ako ng Tacoma. Hindi ko hiningi sa kanya yung sa kanyang ibinigay. Nung nagtatayo po kami ng The Shepherd Heaven, sabi ko, maganda sana service. Yung hindi na kahit walang gasolina, hindi church. Punta kami ng bayan. Binilan ako ng index, 60,000 ba yun? Yung e-bike. Yan, regalo ko sa iyo. Ganun ako kung pariringan yun. Talaga may regaluhan ka nun. Totoo yun. Nung birthday ko last year, binigyan ako ng kwintas. Halagang 30,000. Alam mo, tapiso. 30,000. Pero grabe yung pagpapala ng Diyos sa kanya. Ngayon, meron po siyang isang portion na lupa na mayroong 500 na puro ng kalamansi. Last ano po, nitong taon, kumita siya ng almost 300,000 sa kalamansi. Imagine po yun. Now, dito tayo magtatapos kasi 11 na.
Exit na ako 7 minutes. Halimbawa po, mayroon akong pitaka. Ito po yung laman. Yan. Yan po yung laman. Nasa na? Yung pera. Meron dito, merong 500, merong 200, merong 100, merong 50, merong 20, may 10, may 5. Wala dyan. Okay, ayan mo na. Ayun na. Ayan, ayan. Halimbawa lang ha, meron akong pitaka ganyan. Yan ang laman. Lumapit ako sa iyo ngayon. At sabihin ko sa iyo, Brad, ito yung pitaka ko, inabot. Iyan ang laman, tignan mo. Tatanungin ka ngayon, Brad. Sasabihin ko sa iyo, bibigyan kita, Brad, ng pagkakataon ngayon. Kunin mo yung isang piraso. Mamili ka. Isa lang. Anong pipiliin mo? Brad, anong pipiliin mo? O, ano ba kailangan mo doon? Hindi, halimbawa lang. Binigyan kita ng pagkakataon eh. Pribilehiyo. Mamili ka, Brad. Yan ang naman ang pitaka mo. O, sino mamimili? O, ito si Sir, ano pipiliin mo? Siyempre, ako pa naman, di ba bibili sa libo? Siyempre, di ba? Di ba kakataon mo rin? Alam mo, pipiliin mo 5, wala naman ako rin, pakitang tao lang yun. Kaya nga, di ba? Totoo naman eh, realidad yan eh. Ugali natin yung mga tao, mga Pilipino. Pag binigyan ka ng pagkakataon naman, may ibibigay sa'yo, gusto mo yung pinakamalaki, pinakamaganda, di ba? Tama, di ba? Tama ba? Tapos na ako, di ba kayo kumbinsi? Tama ano eh! Tama, bro, tama, di ba? Oo, 1,000 talaga, di ba? Oo, meron naman, baliktad natin. May pagkakataon tayo ngayon, may pitaka tayo, yan ang laman. May pagkakataon ngayon na dumating yung offering. Mag-offering tayo! Ano tutukutin mo? 1,000? Maliwala naman ako. 100. Hindi ba? Hindi ba ganyan? Totoo yan? Karamihan, sigurado 40, maniwala pa ako. Pero alam niyo mga kapatid, ito lang gusto ko sabihin sa inyo. Kung ano bibigay mo doon kasusukati ng Diyos. Hindi ho sa laki, hindi sa liit. Sa Puso puso. ang pinag-uusap. Yeah. Alam ng Diyos na kaya mong magbigay ng 1,000, ang ibinigay mo lang 5 piso, kawawa ka. Sa lahat ng pagpapala. Hindi ka hinahanapan ng Diyos, hindi mo kaya. Ang hinahanap lang ng Diyos, yung kaya mong ibigay. Ang giving ho, walang pilitan. Sabi nga ng Bible, pusang loob, masaya, dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Isa lang sasabihin ko, sa gawain ng Panginoon, kapag hindi ka maramot, hindi mo pagsisisihan. Mararanasan mo ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos. Magandang umaga po! Pagpalay tayo ng Panginoon. Nagsis lang ako ng